Kamusta mga kaibigan? Ang pangalan ko ay Matt Hall. Isa akong Presidential Diamond sa doTERRA at sobrang excited ako. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pagkakaiba sa pagitan ng enroller at sponsor. I-share ko ang kaunti pang mas advanced na impormasyon tungkol sa aming compensation plan na may kinalaman sa enroller at sponsor. And tutulungan ko kayo, lalo na ang mga nagsisimula pa lang sa doTERRA, na maunawaan ang mga batayan ng placements. Napakahalagang paksa ito habang nagsisimula ka sa iyong negosyo. Isasabihin ko, kung hindi mo pa napanood ang aking basic Terra Compensation Plan Overview, ire-recommenda ko na panoorin mo muna ang video na yon. Makakatulong iyon sa iyo na maunawaan kung paano nagbabayad ang doTERRA sa pangkalahatan. At iyon ay lilikha ng konteksto para sa uusap na magkakaroon tayo sa video na ito. Sige, sa lahat, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng enroller at sponsor sa doTERRA? Sabihin natin kakasimula mo lang at nag-sign up ka na at nag-host ka ng iyong unang klase or unang event. Nagtuturo ka sa iyong mga kaibigan tungkol sa mga essential oils at may isang tao na gustong bumili ng kit. Kapag nag-sign up sila sa doTERRA, kailangan mong ilagay kung sino ang kanilang enroller at sponsor. Ang enroller ay siyang taong nag-imbita sa individual na yon na magsimula sa paggamit ng aming mga produkto. Sige, kung ikaw ang taong nag-imbita at nagbigay ng edukasyon, ikaw ang magiging enroller ng taong iyon. Ang sponsor ay may kinalaman sa kung saan sila ilalagay sa iyong organisasyon. Sige, at papasok na tayo dito. Pero sabihin natin kakasimula mo lang sa doTERRA. Handa ka nang mag-sign up ng iyong unang tao. Ito ang iyong contact na dinala mo sa pamilya ng doTERRA. Kaya ikaw ang magiging enroller na magtatakda ng ilang bonuses na iyong makukuha. At iba pa, papasok tayo dyan. Anong sa simula, meron ka lamang isang lugar para ilagay sila. At tama yon, nasa iyong unang antas, direkta sa iyo, di ba? At ikaw din ang magiging sponsor. Ang sponsor ay ang taong direktang nasa itaas ng bagong tao sa organisasyon. Ngayon, ang maganda sa doTERRA ay maaari kang mag-sign up ng maraming tao, pero ikaw ang may control kung saan mo sila ilalagay. Kaya ang pangalawang tao na isa-sign up mo, maaari mo nang piliin kung gusto mong ilagay ang pangalawang tao. Yung unang antas, sa'yo o individual nights, and maaari mo silang ilagay dito, ikaw rin ang enroller, di ba? Pero ang taong ito ang kanilang sponsor at makakakuha rin sila ng ilang bonuses. Kaya maaari pong sa katunayan tulungan ang iyong kupunan. Alam mo, palakasin ang iyong kupunan. Lang mga patakaran na ituturo sa iyo tungkol dito. Ang unang bagay na gusto kong linawin mula sa simula ay palagi mong gustong panatilihin ang status ng enroller. Mga tao na iyong personal na contact sa simula at maaari mong baguhin iyon o ilipat iyon sa hinaharap. Pero sana ngayon, bawat tao na dinala mo sa doTERRA, dapat ikaw ang kanilang enroller. Sige, napakahalaga niyan. At ang sponsor ay ang taong ilalagay mo sila sa ilalim. Sige, pag-usapan natin ng mas detalyado. Gusto kong talakayin ang compensation plan at ipaliwanag kung aling mga bonus ang makukuha mo. At paano kaya na sa lahat meron tayong fast start bonus sa doTERRA? Mabilis pagsisimula. And kung naalala mo mula sa video tungkol sa compensation plan, nagbabayad ang doTERRA sa iyo sa 3 antas. Ito, fast start bonus. Oh, okay. Kaya ito ikaw, kapag nag-sign up ka ng isang tao, kumikita ka ng 20%. Kung mag-sign up sila ng isang tao, kumikita ka ng 10%. Kung mag-sign up sila ng isang tao, kumikita ka ng 5%. At ito ay nakabatay sa point, value, ang PV ng mga produktong binibili. Ito ay 20% ang kahit anong volume na yon at pagkatapos ay i-convert sa iyong lokal na pera, saan ka man naroroon. Kikipagnegosyo sa doTERRA. Tama. Ngayon, ito ang nakaka-intriga. Ang fast start bonus ay isang enroller-based na bonus. Hindi ito sponsor-based na bonus. Ano ang ibig kong sabihin doon? Kung mag-sign up ka ng individual na ito, kikita ka ng 20% ng lahat ng binibili ng taong ito sa loob ng kanilang unang 60 araw. Pagkatapos ng 60 araw, ito ay magiging unilevel. Kung naalala mo ngayon, ano naman ang taong ito? Ang taong ito ay nasa iyong pangalawang antas. Pero ang fast start bonus ay isang enroller-based na bonus. At kahit na ang taong ito ay nasa iyong pangalawang antas sa estruktura, ito ay iyong unang antas ng referral. Tama. And kaya kikita ka rin ng 20% sa taong ito dahil ikaw ang enroller. Okay. Ngayon, kung maglalagay ka ng isang tao dito at ikaw ang enroller, hulaan mo kung ano ang kikitain mo.
kikita ka ng 20%. Ngayon, kung ang taong ito ay mag-sign up ng ibang tao, pero kung hindi ka ang enroller, sila ang enroller, kaya kumikita ka ng 10%, tama? And kaya ito ay nakabatay sa mga antas ng, alam mo, pag-enroll. Kung mag-sign up ka ng isang tao, alam mo dito, kung ikaw ang enroller, kikita ka ng 20%. Yung kung ang isang tao, kung isa sa iyong mga enrollees ay mag-sign up ng ibang tao, makakakuha ka ng 10%. At kung ang taong iyon ay mag-sign up ng ibang tao, makakakuha ka ng 5%. Okay? Ngayon, nagiging napakamakapangyarihang bonus ito sa paglipas ng panahon dahil, alam mo, ang asawa ko at ako, halimbawa, nakapag-sign up na kami ng daan-daang tao sa doTERRA. And kaya sa tuwing ang sino man sa daan-daang taong iyon ay lalabas at mag-sign up ng ibang customer, kumikita kami ng 10% sa bagong customer na iyon para sa unang 60 araw ng bagong customer. Okay? Kaya ito ay isang napakamakapangyarihang bonus. Gusto ko lang ipakita sa iyo na ito ay nakabatay sa enroller. Kaya't sabihin, ating may tao ka sa iyong upline, and hindi ito madalas mangyari sa doTERRA dahil hindi kami isang binary compensation plan. Walang masyadong spillover, pero nangyayari ito, sabihin natin ang iyong upline ay naglagay ng isang tao ng direkta sa iyo, ikaw, ang sponsor, tama. Hindi mo sila ini-enroll, sila ang upline. Naglagay sa kanila doon, ano ang kinikita mo mula sa taong ito? Well, mula sa fast start bonus, wala kang kikitain, okay. Dahil ang 20% ay napupunta sa upline. Ang taong naging enroller, okay, kaya't iyon ang fast start bonus at ang pag-enroll. Kumpara sa sponsorship. Ngayon, ang susunod na bonus na gusto kong pag-usapan sa inyo ay ang Power of 3 bonus. And ito ay isang bonus na nakabatay sa estruktura o sa ibang salita. Ito ay isang bonus na nakabatay sa sponsor na maaari mong kitain sa doTERRA. Ito, talaga isa ito sa mga pinakamahalagang bonus para matulungan kang ayusin ng tama ang iyong team para sa pangmatagalang pag-angat ng ranggo. Sa aking opinyon, isa rin ito sa mga pinakamahusay na bonus para tulungan ang mga tao na kumita ng pinakamaraming pera sa pinakamaikling panahon gamit ang pinakakaunting tao. Sige, ipapaliwanag ko sa iyo ang bonus na ito kaya para sa inyo. Tatandaan ninyo mula sa ibang video na ang Power of 3. Sa totoo lang, manatili na lang tayo sa pattern dito at ilagay natin ito sa berde dahil ito ay isang bonus na nakabatay sa sponsor kapangyarihan. Ng 3, at maaari kang kumita mula sa bonus na ito ng 50 bawat buwan. 250 bawat buwan. 500 bawat buwan. Ngayon, depende sa iyong merkado, magbabago ang mga halagang ito. At kaya, kung interesado ka sa compensation plan sa iyong particular na merkado, maaari kang makipag-ugnayan sa akin o makipag-ugnayan sa iyong wellness advocate. Kung nakasali ka na sa doTERRA, tutulungan ka nilang malaman kung ano ang mga halaga sa iyong team, pero sa madaling salita. Sabihin natin na ako mismo ay nag-enroll ng 2 tao dito. Ako rin ang sponsor ng 2 taong ito. Kaya meron akong pangatlong tao. Pero ito ay ang aking upline na naglagay ng pangatlong tao sa aking frontline. Ang Power 3, hindi mahalaga kung sino ang nag-enroll, maaari ka pa rin kumita ng Power of 3 bonus. At kaya ang paraan ng pag-function ng bonus na ito ay kapag mayroon kang 3 tao sa iyong frontline at mayroon kang kabuuang 600 sa team volume na nangangahulugang volume mula sa iyong personal na order at mga personal na order ng 3 taong ito, ang iyong unang antas, mayroon ka ng 3 tao na nakalagay, kumita ka ng $50. ES na bonus. Okay? Ngayon, hindi mahalaga kung sino ang nag-enroll. Ito ay isang sponsorship-based na bonus. Nakabatay lang ito sa placement, $1 na bonus. Okay. Hindi mahalaga kung sino ang nag-enroll. Ito ay isang sponsorship-based na bonus. Nakabatay lang ito sa placement. Kaya kung meron ka ng 3 tao at natugunan mo ang 600 na kinakailangan, kumikita ka na ng bonus. Ngayon gusto naming hikayatin ang mga tao na gumawa ng 150. Dahil kung gagawa ka ng 150, makakaya mo na. Sa 3 tao lang kasama ang sarili mo, maaabot mo na ang 600 na kinakailangan, di ba? Kung lahat ay gumagawa lang ng 100, kung lahat ay gumagawa lang ng 100, kailangan mo ng 2 karagdagang customer o distributor. Ang iyong unang antas para matugunan ang kinakailangan na 600
At hindi masama na magkaroon ka ng ilang mga customer, ilang magagandang customer sa iyong unang antas na tumutulong sa iyo na maabot ang kinakailangang ito. Okay? Pero ang pinakamainam ay makuha mo ang iyong mga tao na maging committed na lahat ay gagawa ng 150 para maabot mo ang kinakailangang ito ng mas mabilis at mas madali. Okay? Ngayon, kapag ang tatlong iyon ay mayroon ng kani-kanilang 50 bonus, di ba? Kaya kumikita ka ng $250. At bawat isa sa kanila ay nakakakuha ng kanilang $50 bawat buwan. Meron silang tatlong tao. Meron silang 600 na kinakailangan mula sa kanilang personal na order at sa tatlong ito o sa mga tao sa kanilang unang antas. Kaya kumikita ka. $250 bawat buwan, dolyar bawat buwan. Okay, kabuang 12 tao sa iyong team ang bumibili buwan-buwan. Kung lahat ay gumagawa ng 150, meron ka ng 1,500 na tatlo pa. Bawat isa sa 9 na taong ito, meron silang tig-3 tao sa bawat isa, kaya sa kabuuan. Higing 39 tao ang nag-sign up na ginagawa ang kanilang order. And syempre, hindi ko pa talaga nakita na may nakakuha nito gamit lamang ang 39 na tao, ang $1,500 na bonus. Laging magkakaroon ka ng isang team na mas mabilis lumago kaysa sa iba. At ayos lang yon, normal lang yon. Pero ang gusto kong maintindihan mo ay ito ay isang bonus na nakabatay sa sponsorship. Kaya kung gusto mo, maaari kang maging personal. Nag-enroll sa bawat tao. Kung ikaw ay isang tao na maraming sinasali ng mga customer at maraming distributor, maaari kang maging nag-enroll sa lahat ng mga taong ito. And maaari kang kumita ng bonus na ito. Hindi ito nakabatay sa kanila na nag-sign up ng ibang tao. Bihira iyon. Hindi lang ito nakasalalay sa iyong mga pagsisikap, di ba? Pero gusto ko lang ipaalam sa iyo na maaari mong buuin ang bonus na ito mag-isa kung pipiliin mo. Ito ay isang bonus na nakabatay sa sponsorship. At kaya maaari mong i-enroll sila at punan ang mga puwang. Okay. Ngayon lumipat tayo sa susunod na bonus. Ang susunod na bonus na pag-uusapan natin ay ang Unilevel. Tara maging birthday tayo dahil ang Unilevel ay isang bonus na nakabatay sa sponsorship at natututo tayo. Alam mo, kung napanood mo na ang video tungkol sa compensation plan, kumikita ka sa 7 antas, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kumikita ka sa iyong unang antas ng 2%, 3%, 5%, 5%, 6%, 6% at 7%. Gumagawa ang doTERRA ng isang bagay na halos walang ibang kumpanya na gumagawa. Naka-invert ang mga porsyento nila. Pamamagitan ng pagbabayad sa iyo ng mas mataas sa mga tao sa iyong lalim kaysa sa mga tao na malapit sa iyo, ito ay nagbabayad ng halos. Okay? At nagawa nitong may ilang bagay. Una, meron kang insentibo na tulungan ang iyong koponan dahil kung nag-sign up ka ng mga tao at pagkatapos ay inilalagay mo ang ibang tao bilang sponsor, kung ilalagay mo sila sa iyong pangalawa o pangatlong antas, mas marami kang kikitain kaysa kung ilalagay mo sila sa iyong unang antas, di ba? At kaya hinihikayat ka nitong magtrabaho bilang isang koponan sa pakikipagtulungan sa halip na puro kompetisyon at nagbabayad din ito sa iyo ng mas marami dahil magkakaroon ka ng mas maraming tao sa mga mas mababang antas sa paglipas ng panahon kaysa sa mayroon ka sa iyong mga unang antas. Kung mayroon kang 3 dito, 9 dito at 27 dito, makikita mo kung paano ito magdodoble sa paglipas ng panahon. At kaya binabayaran kanila ng mas marami sa mas malaking grupo ng mga tao at mas kaunti sa mas maliit na grupo ng mga tao. Ngayon, ito ay isang bonus na nakabatay sa sponsorship tulad ng nabanggit ko. At kaya kung nag-sign up ka ng mga tao, tama ba? Kikita ka sa 7 antas. Na ito kahit na hindi mo pa na-sign up ang mga taong ito. Okay? Ngayon, isang bagay na kawili-wiling tandaan tungkol sa sistema ng bonus sa antas ng unit ay meron tayong kung ano ang tawag natin na dynamic compression na nangangahulugang kung may tao sa mga order, sa mga antas na ito na hindi bumibili, di maaari ka talagang makakuha ng bayad ng mas malalim sa iyong lalim. At meron ding kinakailangan sa ranggo. Kaya ang manager, halimbawa ang manager na pag-uusapan natin ang tungkol sa mga ranggo dito sa 1 segundo, ang manager ay maaari lamang makakuha ng bayad sa 2 antas, ang director. Iba ring makakuha ng bayad sa 3 antas, ang executive. Ay makakakuha ng bayad sa 4 na antas, ang elite ay makakakuha ng bayad sa 5 antas.
Premier, 6 na antas. At Black, 7 antas. Well, ang nangyayari ay ikaw, dapat ang layunin mo ay maabot ang silver ng kasing bilis ng maaari mo. Okay? Dahil kapag nandiyan ka na sa silver, na-unlock mo na ang lahat ng iyong potensyal. Samantalang, sabihin natin, nandito ako at may mga customer akong bumibili dito sa ibaba, di ba? Kung ako ay silver. At ang mga taong ito ay hindi silver, kung gayon lahat ng iyon ay hahanapin ang susunod na silver. Kaya't lilipad ito papunta sa akin, okay, nakakakuha ka ng bayad sa mas marami pang antas. Pero malaman mo lang na, sa totoo lang, nakakakuha ka ng bayad sa mas marami pang antas kaysa sa 7 antas. Nakakakuha kami ng bayad sa 20 antas sa ilan sa aming mga kuponan dahil sa dynamic compression. Kaya, napakamahalaga nito. Okay? Ngayon, kapag naglalagay ka sa uni-level, ang gusto kong maintindihan mo ay minsan ang mga tao ay magkakaroon ng tukso na sabihin, sige, wow, kumikita ako ng 6% kung ilalagay ko ang tao sa aking ika-5 antas. Ibig ko sabihin nito ay dapat kong ilagay sila sa ilalim ng aking ika-5 antas. Hindi naman ganun palagi. Mga customer, karaniwan, ang payo ko ay ilagay mo ang iyong mga customer sa pagitan ng iyong unang, pangalawa, pangatlo, at pang-apat na antas, minsan sa iyong pang-apat, at sa mga builders pareho lang. Una, sa iyong pang-apat, napakabihira na ilagay ko ang mga tao sa aking ika-5, ika-6 at ika-7 antas. Kahit na ang mga customer ko at ang dahilan dito ay nawawalan ka ng pagkakataon sa iyong potensyal na kita, depende sa kanilang pagkakalagay. At kaya ang ilang tao, meron silang ganitong filosofiya na, ilalagay ko ang lahat ng tao hanggat maaari sa ilalim para kumita ako ng mas malaking porsyento sa nilang mga personal na pagbili. Pero kailangan mong tandaan kung ang taong iyon ay nagbuo. Tulad ng, kung ilalagay ko ang taong ito dito, kung ilalagay ko ang isa sa mga tao na personal kong na-enroll dito, kikita ako ng 6% sa kanila. Pero kung magtatayo sila ng negosyo, kikita lang ako sa 2 antas ng kanilang paglago, di ba? At sa paglipas ng panahon, ang pinakamalaking antas ng paglago nila ay magiging sa kanilang pangatlo, pang-apat, pang-5, pang-6 at pang-7 antas. Habang sila ay lumalaki at lumalaki at lumalaki, di ba? At kaya kailangan mong maging maingat. Gusto kong bigyan ka ng ilang tips tungkol sa mga placements, pero sasabihin ko sa iyo, bilang isang pangkalahatang tuntunin, napakabihira na ilagay ko ang aking mga personal na placements. Halos hindi ito nangyayari sa ilalim ng aking ika-5 antas. Tanging kung ito ay may direktang koneksyon sa pamilya, o kilala nila ang isa't isa ng mabuti, o kung anumang antas na iyon. At yung mga relasyon ay mas mahalaga kaysa sa pera araw-araw ng linggo, di ba? Kung aalagaan mo ang mga tao, mas magiging maayos at mas maganda ang daloy ng negosyong ito. Pero karaniwan ang iyong mga placements karamihan sa iyong mga placements ay nandito sa pagitan ng iyong pangalawa at pangatlong antas sa simula. Ang iyong pangalawa at pangatlong antas, habang ikaw ay nagiging mas mataas at mas mataas na ranggo, maglalagay ka ng maraming tao, marahil sa iyong pang-apat na antas, hindi ka naglalagay ng maraming tao sa iyong unang antas dahil sa mga kinakailangan sa ranggo na ibabahagi ko sa iyo ngayon. Ngunit sa iyong unang antas, ito ang iyong sagradong lupa. Dito mo gustong ilagay ang iyong pinakamalalakas na tagabuo. Mahabang panahon, talaga sa iyong mga unang antas, okay, hindi karaniwan maglagay sa unang antas maliban kung ang tao ay nakatuon. Karamihan sa ilalagay mo ay mapupunta sa pangalawa at pangatlong antas at talagang nakatuon sila, okay, ngayon. Kaya't karamihan sa iyong mga ilalagay ay mapupunta sa iyong pangalawa at pangatlong antas. Huwag mahulog sa tukso. Minsan meron tayong malalaking puso at gusto nating tumulong sa mga tao, kaya iniisip natin, kung ilalagay ko ang mga tao dito, ano sa tingin mo ang mangyayari? Lahat ng mga taong ito ay makakakuha ng porsyento at tutulungan ko ang lahat ng mga taong ito. Well, ang galing, ngunit ang katotohanan ay kung lahat ay gagawin ang ginagawa mo at sa negosyong ito, ang duplication ang pinakamahalagang bagay. Kung lahat ay gagawin ang eksaktong ginagawa mo, kaya't lahat sila ay naglalagay ng kanilang mga tao sa kanilang ika-5 at ika-6 na antas, ang mga unit level checks ng lahat, na siyang pinakamahalagang bonus sa pangmatagalan para sa iyong pinansyal na kalayaan. Malaki ang magiging epekto nito sa kita ng lahat, kaya't kailangan mong maging maingat. Ito talaga ang patakaran. Yung ilalagay mo ang karamihan sa iyong mga tao, ang iyong mga customer at mga distributor sa iyong pangalawa o pangatlong antas, depende sa kanilang antas ng pagtatalaga. Karamihan sa mga customer ay nasa iyong pangatlong antas. Kikita ka ng 5% mula sa kanila. And pag-uusapan ko ito ng kaunting impormasyon pa tungkol sa paglalagay, ilang ideya para sa paglalagay.
Pero ang unilevel bonus, ito ay isang bonus na nakabatay sa sponsorship. Nasa kung saan sila sa iyong team. Ngayon ayaw na pag-usapan natin ng rango. Yung rango, nakabatay sa enrollment. Kaya bilang halimbawa, kung ang layunin mo ay maabot ang antas ng silver na isang napaka-importanting rango sa doTERRA, para maging silver, kailangan mong magkaroon ng 3 personal na na-enroll na mga binti ng elite. Sige, pero hindi ito nakabatay sa sponsorship. At sabihin natin may tao ka dito na ikaw ang kanilang enroller. May isa ka pang tao dito na ikaw ang kanilang enroller. At pagkatapos, kaya't meron kang sponsorship sa mga taong ito dahil nasa unang antas sila, di ba? At sabihin natin meron kang isa pang tao dito na maaaring ibinigay sa iyo ng iyong upline o kung anuman. Muli, bihira lang yan. Kaya kung makakuha ka ng tao mula sa iyong upline, dapat mong purihin ang kanilang pangalan at makaramdam ng labis na pasasalamat. Kaya dito, sabihin natin ang 3 taong ito ay lahat ay nagwo-work. 3,000 sa volume na siyang kinakailangan para maging elite. And at bilang isang silver, kailangan mong maging elite. Kaya magiging silver ka ba sa estrukturang ito? Hindi mo gagawin. Alam mo, hindi ka magiging silver dahil ang taong ito dito, hindi ka ang enroller. Kaya't ang rango, ay pula. Yung rango ay isang bonus na batay sa enrollership. Okay. Ngayon, maaari mong gawin ay mag-sign up ng isang tao. Kumontak ka ng isang tao sa ilalim ng taong ito. Okay? At ikaw ang enroller, sila ang sponsor. At kung ang taong ito ay nagwo-work ng 3,000 sa volume, oo, magiging silver ka. Kahit na ang taong ito ay hindi nasa iyong unang antas, okay, kaya't muli, ang rango ay hindi batay sa sponsorship. Hindi kailangang lahat sila ay nasa iyong unang antas. Ito ay batay sa enrollership. Kaya't hindi mahalaga kung gaano kalalim ang mayroon ka. Mayroon kang taong ito, mayroon kang isa pang tao dito na kanilang in-enroll, isa pang tao dito na kanilang in-enroll, at pagkatapos ay nagkataon na naglagay ka ng isang tao dito sa ibaba. Ikaw ang enroller ng taong ito, di ba? Well, sabihin natin lahat ng mga taong ito ay umalis at sinabi, oh, tapos na ako sa doTERRA, hindi ko na gagawin ang aking buwanang order. Kung ang taong ito ay isang elite o sa ibang salita, nagwo-work sila ng 3,000. Sa volume, sila ang maaaring maging tao na magkukwalify sa iyo sa leg na iyon. At ito ang dahilan kung bakit kapag pinag-usapan natin ang tungkol sa placements at pagbuo ng iyong team, lahat ng iyong personal na contact, dapat ikaw ang manatiling enroller ng mga taong iyon. Hindi mo sinasabi, oh, gusto kong makuha si John dito. Gusto kong pasiglahin siya tungkol sa doTERRA. Meron akong bagong contact na ito. And kaya ibibigay ko kay John ang enrollership sa bagong taong ito. Dahil ang totoo, hindi mo alam kung ano ang mangyayari kay John. At kaya sa simula, gusto mong panatilihin ang enrollership. Sa kalaunan, maaari mo itong ibigay sa kanya kung gusto mo. Ngayon, isa pang bagay na kailangan kong banggitin ay tungkol sa buong sponsorship na ito. Oo, kapag unang nag-sign up ka ng isang tao, maaari mong tukuyin kung sino ang kanilang enroller at sino ang kanilang sponsor. At pupunuin mo ito sa form na ilalagay sila sa iyong team kung saan mo sila gustong ilagay. Pero meron ka ring 14 na araw. Pagkatapos mong mag-sign up ng bagong tao, maaari mong piliin kung saan mo gustong ilagay sila sa iyong team. Sa loob ng 14 na araw na ito, makikita mo ang listahan ng mga taong na sign up mo sa iyong huling 14 na araw sa iyong back office. Magka-clip ako ngayon sa isang mabilis na video kung saan makikita mo kung nasaan yon at kung paano baguhin, kung sino ang kanilang enroller. Kaya gusto mong siguraduhin na ilagay ang ID ng enroller. Kung ilalagay ko ang isang tao dito, ilalagay ko ang ID ng taong ito bilang sponsor, ang ideya ko. Ako ang enroller, tama. Kung ako, yung taong nag-imbita sa kanila sa doTERRA, okay? Kaya magka-clip ako ngayon para makita mo ng mabilis kung saan mo yung ginagawa. Sige, bumalik tayo dito. Meron kang 14 na araw para ilipat sila. Ngayon, paano mo decides kung saan ilalagay ang mga tao sa loob ng iyong team? Ito ang tanong, okay. Ngayon, ang itinuturo ko ay tinuturuan ko ang mga tao na bumuo ng kanilang team, nakatuon sa kapangyarihan ng 3 at rango, okay?
Minsan sinasabi ng mga tao, oh, alin dito? Nakatuon ka ba sa kapangyarihan ng tatlo? Tumutulong sa isang tao na buuin ang kanilang kapangyarihan ng tatlo? O nakatuon ka sa ranggo? Well, ang totoo, maaari mong gawin pareho. Okay? At kaya ginagawa ko pareho. Paano ito gumagana? Bibigyan kita ng ilang tips para sa placements. Tulad ng nabanggit ko, gusto mo sa iyong unang antas, gusto mo ang pinakamalalakas mong tagabuo ng negosyo. Bakit? Gusto mo ang pinakamalalakas mong tagabuo ng negosyo sa iyong unang antas dahil kumikita ka. Sa mas malaking bilang ng kanilang mga antas, may mga tao, nagkakaroon sila ng ideya, o bakit hindi ko na lang ilagay lahat ng aking mga contact sa aking frontline, sa aking unang antas, at makikita ko kung sino ang lalago. Okay? Iyan ay isang may depekto na estratehiya. Ayos lang. Siguro kung mag-e-enroll ka ng kaunting tao lang, pero kung marami kang ine-enroll na tao. Iyon ang itinuturo ko, iyon ang inire-recommenda ko. Kung marami ka lang tao sa iyong frontline, sa iyong unang antas, mas matagal itong aabutin kaysa sa dapat para maabot yung mga ranggo ng pamumuno dahil para makapunta sa platinum na isang talagang mahalagang ranggo ng pamumuno. Sa doTERRA, kailangan mo lang ng 3 lalakas na koponan. Kailangan mo lang ng 3 malalakas na binti. At kung ang lahat ng iyong volume ay nakakalat lang sa iyong frontline, hindi mo natutulungan ang iyong koponan, mas matagal kang aabot sa mga antas na yon. At kaya talagang sa simula magfo-focus ka sa 3, siguro 4. Tulad ng kung meron ka ng karanasan sa direct sales, marahil ay itatayo mo ang iyong power of 4 para kumita ng iyong power of 3. Baka magsimula ka sa 4 na binti, alam mo, sa loob ng unang ilang buwan, syempre hindi sa simula. Pero muli, mag-focus ka lang sa 3. At ano ang iyong layunin? Sa totoo lang, hanggat maaari gusto mong makahanap ng isang talagang nakatuon at kakayahang builder, di ba? Now, dahil minsan, makakapagdaan ka ng 1 buwan o 2 buwan nang hindi nakakahanap ng pangalawang tao na talagang nakatuon sa paggawa ng negosyong ito. At kaya, samantala, habang nag-sign up ka ng iyong mga customer at ng iba mong distributors, alam mo na maaaring nagbabahagi lang ng produkto, mas kaswal, maaari mong ilagay sila sa ilalim ng taong ito na nakatuon. Kaya hanggat maaari gusto mong makahanap ng isang tao na nakatuon. Kung talagang wala kang sino man na nakatuon, maaari kang mag-sign up. Maaari kang mag-sign up ng placeholder, kaya maaari kang mag-sign up ng isang miyembro ng pamilya o isang tao na ganun, kung saan mamaya ay maaari mong ilagay ang isang tao sa pwesto na iyon. Iyon ay isang mas advanced na estratehiya. Pero ang ideya ay gusto kong gawin mo sa iyong unang 14 na araw, gusto kong makahanap ka ng isang tao na nakatuon sa pagtatayo ng negosyong ito. At kung kailangan mong makipag-usap sa 30, 40, 50, 60, 70 tao para makahanap ng isang tao, iyon ang iyong layunin sa iyong unang buwan. Pagkatapos sa sandaling makahanap ka ng iyong pangalawang talagang nakatuon na tao, maliban na lang kung mayroon silang matibay na relasyon, sila ay miyembro ng pamilya o pareho silang pumupunta sa parehong simbahan o marami silang karaniwang relasyon, tapos bubuksan ko ang aking ang pangalawang binti ko. Okay? At muli pagkatapos ay magfo-focus ka sa pagtatayo ng 2 binti na ito, maaari kang umabot sa premier. Talagang na isa sa aming mga unang antas ng pamumuno, kung saan ito ang unang antas ng pamumuno, kung saan nagbabayad sila ng leadership bonus ng mga $200 at maaari kang umabot sa antas na iyon, maaari kang umabot sa antas na iyon ng premier sa pamamagitan lamang ng 2 koponan. Okay? Pero talagang gusto mong makahanap ng 3 nakatuon na tagabuo sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ay tutulungan mong palakasin ang mga koponang iyon na dahil sa 3, ngayon ay nag-istruktura ka para sa iyong power of 3 bonus at makakatulong ito sa iyo na maabot ang silver, gold, platinum at iba pa. Okay? Talagang hindi ko bubuksan ang iyong pang-4 na binti para sa karamihan sa inyo hanggang sa ang iyong unang binti ay talagang maging independent. Gumagawa sila ng mga bagay sa kanilang sarili. Maganda ang kanilang paglago. Siguro ang pangalawa ay talagang nakakakuha na ng mga bagay-bagay. Dahil kapag mayroon kang 4 na bagong silang na bata, mga bagong silang na bata sa doTERRA na kailangan mong turuan at tulungan sa lahat ng bagay, talagang nakakabigat iyon. Okay? Kaya, di mo kailangang buksan ang iyong 3 binti ng magdamag. Okay? Pero sa lalong madaling panahon na makahanap ka ng 3 nakatuon na tao, gusto mong simulan ang iyong 3 koponan para makuha mo ang iyong power of 3 at makapag-istruktura para sa silver. Ngayon, dalas na may mga tao na lumalapit sa akin at sinasabi, Matt, ikaw ba? Nagbuo ka ba para sa power of 3 o nagbuo ka para sa ranggo? Well, sinasabi nila yon dahil sa premier kailangan mo lamang ng 2 binti.
at ang 200 US. Ang bonus na $200 ay napakahalaga sa simula ng negosyo. Pero ang totoo, bilang isang premier, tulad ng aking pangarap na premier, ang sinusubukan kong tulungan ang aking mga tao na gawin habang hinahanap nila ang kanilang tatlong nakatuon na tagabuo. Ang premier ay nangangailangan ng 2 binti na may 2,000 volume at kabuuang 5,000. Kaya ang ideal na premier, ang perfectong premier, ay isang tao na may higit sa 2,000 volume dito, higit sa 2,000 volume dito, at 1,000 volume dito. Ngayon, hindi ito kailanman lalago ng perpekto, at kaya ang totoo madalas, ang binti na ito ay talagang may 4,000 volume. Ang binti na ito ay may 2,500 at ang binti na ito ay may 1,000. Baka 4,000, 2,000 at 1,000. Tama. Kaya kailangan mo nang hindi bababa sa 2 binti na may 2,000 pero ang kabuuang 5,000 ang kinakailangan. Pero bumuo para sa rango, maabot ang premier ng mabilis at 3 binti para sa power of 3. Kaya dito isa o ang isa pa. Dapat talaga ay subukan mo i-maximize ang buong plano ng kompensasyon. Okay. Karaniwan kapag sinasabi ng mga tao yon, kapag sinasabi ng mga tao, dapat ba akong bumuo para sa ranggo? Merong karaniwang aral sa ilang mga kupunan kung saan inirerekomenda nilang magbuo ng malalim. Talagang malalim na mga binti. And it's, yun ay isang estratehiya na talagang nagmula sa isang binary na plano ng kompensasyon na hindi naman sa amin at sa pangmatagalan siya mari-mari kang masaktan. Kaya sa aking opinyon, Matt Hall, kung ikaw ay nasa aking kupunan, hindi ko inirerekomenda ang estratehiyang yon. Inirerekomenda kung sundin mo ang mga alituntunin sa paglalagay na inilalarawan ko para sa iyo dito. Okay? Kaya ilang iba pang mga tips sa paglalagay para sa iyo. Meron kayong 14 na araw para ilagay ang inyong tao. Sa loob ng 14 na araw, gusto mong magkaroon ng isang malinaw na pag-uusap sa bawat tao na sumasali sa iyong koponan para malaman mo kung talagang nakatuon sila o hindi. And muli, ay ang mga tao na talagang nakatuon at may kakayahan, alam mong magiging matagumpay sila. Gusto mo silang nasa unang antas mo o sa pangalawang antas mo. May mga tao na parang, gusto kong bumuo ng negosyo pero alam mo medyo kaswal lang sila tungkol dito. Kaya malamang ilalagay mo sila sa pangatlong antas mo. Okay. Makakatulong sa iyo na buuin ito. Ang iyong pangatlong antas ay makakatulong sa iyo na buuin ang kapangyarihan ng 3, di ba? At nakakatulong din ito sa iyo na ayusin para sa iyong ranggo. Tingnan natin ano pa ang gusto kong ibahagi sa inyo tungkol sa mga paglalagay. Tandaan nyo na, alam nyo, hindi masyadong maraming spillover ang doTERRA, kaya ang layunin nyo ay hindi upang bumuo ng mga koponan ng ibang tao. Hindi ko kailanman bubuuin sa opinion ko, hindi ko bubuuin ang buong kapangyarihan ng 3 ko na parang para sa 4 na ibang tao. Kaya, alam mo na kung meron ka, alam mo ang senaryong ito, di ba? May garantisadong $250 bawat buwan. Kaya talagang nakakaengganyo para sa iyo na lumabas. At ikaw ang maging tagapag-enroll sa lahat ng mga taong ito. At sa totoo lang, tinutulungan mo ang taong ito. Bawat isa sa mga taong ito ay may kani-kanilang unang 3 binti, di ba? Ang panganib nito ay hindi nila nauunawaan na negosyo nila ito. Akala nila negosyo mo ito at patuloy kang lalago. Kaya kung sige natin meron kang 6 na tao na mag-sign up sa halip na alam mo meron kang 3 at pagkatapos ay meron kang 6 pang gustong mag-sign up. Sa halip na ilagay sila, alam mo ganito, ang gagawin ko siguro ay mas katulad nito. Okay. Alam nila na kailangan nilang buuin ang kanilang iba pang 3 binti. Kailangan nilang buuin muli ang kanilang iba pang 3 binti, panatilihin ang ideya na ilagay ang mga tao sa iyong 3 pinakamataas na antas habang umaabot ka sa mas mataas na ranggo kahit na sa iyong ika-4 na antas. Mari itong maging isang mahusay na estratehikong lugar para ilagay ang mga tao. At maaari mong pag-usapan iyon mamaya kung mayroon kang mga tanong tungkol sa estratehiya para sa mga paglalagay. Ang number 1 tip ko ay gawin mo lahat ng ito kasama ang iyong upline, kaya yung taong nag-sign up sa iyo, ang iyong tagapag-enroll, mentor o sponsor. Kung meron kang matibay na sponsor, tutulungan ka nilang maunawaan ang mga paglalagay at tutulungan ka sa bawat kaso. Isa pang tip ay bawat tao na nakakausap ko sa doTERRA, dumadating sila sa akin sa isang punto at sinasabi nila, magulo ang istruktura ko. Nagkamali ako, meron akong isang binti na parang 20% ng aking volume. Meron akong isa pang binti kung saan ang 2 taong ito ay umalis at ang taong nandito sa ibaba ang nagtatrabaho. O meron akong maraming tao sa aking frontline at tandaan mo lang, lahat ay dumadaan dito. Ito ay isang proseso ng pagkatuto at ang paraan para ayusin ang lahat ng pagkakamali sa paglalagay. Sa pamamagitan ng pag-sign up ng mas maraming tao
At kaya ang paraan para ayusin ang anumang problema na nagawa mo ay mag-sign up ka at ilunsad ang mga bagong builder. At malaki ang suporta ko sa personal na produksyon tulad ng hindi ka kailanman humihinto sa pag-sign up ng mga bagong customer at bagong distributor at punan ng mga puwang kung saan kailangan mo ng mas maraming volume, di ba? Ilang pang tips, huwag kailanman. Lagay ng mga tao, batay sa kung saan mo sila kailangan. Minsan nakakaakit kapag nakikita mo, oh man, may isang butas lang para sa aking power of 3. Kailangan ko na lang ng isang tao pa. Nakakaakit ilagay ang taong iyon doon, pero baka mayroon ng relasyon ang taong ito. Magandang kaibigan sila ng taong ito. At kaya alam mo, masisiyahan silang makatrabaho ang taong ito, di ba? Laging pili ng mga relasyon kaysa sa pera. At nangangako ako na makakatulong ito sa iyo sa malalaking paraan. Dahil kung ang taong ito ay mas motivated, kung mayroon silang mas maraming suporta, magkakaroon sila ng mas maraming tagumpay at mas magdadala ito sa iyo ng mas malaking tagumpay sa pangmatagalan kaysa sa panandaliang tagumpay saan hindi mapapangalagaan ng taong ito, di ba? Kaya laging itanong sa sarili mo, saan magiging pinakamainam? Serbisyo para sa bagong tao. Minsan nandyan sila sa puwang kung saan kailangan mo sila, di ba? Kung wala silang ibang koneksyon sa isa't isa, o kung alam mong maibibigay mo ang iyong atensyon sa kanila sa lugar na iyon, maaaring iyon ang tamang desisyon, di ba? Pero laging piliin ang mga tao kaysa sa pera. Lalo na, alam mo kung saan magiging pinakamainam ang taong ito, maging pinakamainam ang serbisyo. Okay? Tingnan natin dito. Panatilihin ang isang enroller ng iyong mga contact. Hindi lang ito mahalaga mga kaibigan para sa iyong mabilis na kita, mahalaga rin ito para sa iyong pag-angat sa ranggo, and mahalaga rin ito sa hinaharap kapag umabot ka na sa mas mataas na antas ng pamumuno para sa karagdagang pondo, leadership bonus. Okay? Kaya siguraduhin mong may enroller ka sa iyong mga personal na contact. Isa pang bagay, hindi ako kailanman naglalagay ng sino man. Kaya kung ilalagay ko ang isang tao dito, kasama ng taong ito, ako ang enroller. Kahit na ako ang enroller, hindi ibig sabihin na wala ng responsibilidad ang taong ito na tulungan silang alagaan, di ba? Ang taong ito ay kikita ng unilevel, 6 na antas, kung ano ang nalikha ng taong ito. At ang taong ito ay binibilang tungkol sa kanilang power of 3. Dahil ang power of 3 ay isang bonus na batay sa sponsorship. At kaya bago mo ilagay ang taong ito dito, kailangan mong magkaroon ng isang malinaw na pag-uusap sa individual na ito. Sinasabi, tingnan mo, meron akong customer o meron akong distributor na gusto kong ilagay sa iyong team. Pero gusto kong masiguro na handa kang suportahan sila, di ba? Kung meron silang mga tanong tungkol sa mga protocol ng essential oil, kung meron silang mga tanong kung paano pamahalaan ang kanilang back office, handa ka bang suportahan ang taong ito? Maaari ko bang ilagay sila sa iyong text group, sa iyong WhatsApp group, grupo o yung Facebook group, di ba? Gusto mong siguraduhin na mayroon kang pag-uusap bago mo gawin ang paglalagay para nakatuon sila. And ito lang nakakatuwa tungkol sa enroller, mga kaibigan, ay kahit ikaw, kapag nagsimula ka bilang enroller ng taong ito, maaari silang kumita nito, pinapayagan kang ipasa ito sa kanila isang beses sa hinaharap. At hindi mahalaga kung gaano katagal mo itong magagawa, 3 taon mula ngayon, at kaya maaari kang magtakda ng mga termino, at ito ay isang estratehiya. Ito man isang bagay na gusto mong pag-usapan sa iyong upline kung kailan ang tamang sandali. Pero magandang halimbawa ay kung ang taong ito ay malapit ng maging silver, mayroon silang 2 iba pang mga binti na kanilang personal na na-enroll. Elite, di ba? At ang taong ito ay nagiging elite, and alam mo na ang pagbibigay sa kanila ng enroller ng taong ito ay makakatulong sa kanila na maabot ang silver. Maaari mong talagang palitan ito para sila. Maging enroller ng individual na iyon at pagkatapos ay maging silver sila. Di ba? Karaniwang senaryo ito para tulungan ang tao na maging silver, pero siguraduhin kausapin ang iyong upline tungkol diyan. Isa pang tip, huwag gumawa ng mga pangako. Kaya kakakit sa doTERRA, kapag may isang tao na pumapasok para sabihin sa taong ito, sasabihin mo, kailangan mo ng iyong pangatlong leader para sa iyong power of 3. At kaya ikaw ay parang desperado at gumagawa ka ng mga pangako. Masasabi mong, hey Jody, kung makapasok ka lang pangako, ilalagay ko ang mga tao sa ilalim mo. Di ba? Huwag kailanman gumawa ng mga pangako. Lalo na ang mga pangako na hindi mo kayang tuparin at minsan iniisip mo na kaya mo. Kaya mas mabuti bilang isang tuntunin na huwag gumawa ng anumang mga pangako. Okay? Talagang imposibleng itayo ang negosyo ng isang tao para sa kanila sa doTERRA. Kailangan ang tao mismo ay nakatuon, may kakayahan, at kailangan nilang maging nasa production mode sa mahabang panahon. Hindi mo kayang gawin iyon kung ikaw ay
Kung susubukan mong itayo ang tatlong binti para sa taong ito at ginagawa mo rin ang parehong bagay dito, hindi ka nagtatayo ng tatlong koponan, nagtatayo ka ng 12 koponan. Diba? At kaya nagtatayo ka ng 12 koponan, huwag kailanman gumawa ng mga pangako. Turuan ang mga tao ng tamang mga prinsipyo at mas magiging masipag sila at magkakaroon sila ng mas maraming tagumpay. Ilang bagay na dapat isaalang-alang sa mga tao, relasyon nila. Tingnan ang heograpiya. Minsan kung pareho silang nakatira sa parehong lungsod, hindi sila magkakilala, ayos lang iyon dahil makakapag-collaborate sila sa mga kaganapan. At madalas inilalagay ko ang mga tao na malapit sa isa't isa sa heograpiya sa parehong mga koponan. Sila ba ay bahagi ng parehong simbahan? O mayroon ba silang mga parehas na paniniwala? Mayroon ba silang mga parehas na libangan? Mayroon tayong koponan. Alam mo, ang asawa ko ay isang yoga instructor. And kaya meron tayong isang koponan kung saan mayroong grupo ng mga yoga instructor at maraming yoga instructor sa koponang iyon. Gustong-gusto nilang magtrabaho ng magkasama dahil nagkakaroon sila ng mga yoga class at mga kaganapan at naglilikha ito ng masayang synergy. And kaya anumang pagkakataon na meron ka para lumikha ng synergy sa iyong koponan, hanapin ang synergy. Okay? Sa tingin ko, yun na yun mga kaibigan. Kung meron kang mga tanong, huwag mag-atubiling magtanong sa akin sa mga komento sa ibaba. Ilalagay ko rin ang aking impormasyon sa WhatsApp. Sa ibaba, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin, makipag-ugnayan ka sa akin. Siyempre, makipag-ugnayan muna sa iyong wellness advocate, sa iyong upline para makakuha ng mga tiyak na tips at mga estratehiya mula sa kanila. Okay? Sana'y nag-enjoy ka sa video at mag-usap tayo. God, takits sa susunod. Alam.